Basahin po natin, naging tao ang salita. Pinapahayag namin ang misteryo at pagkamangha sa Diyos na naging tao at nagagalak sa dakilang kaligtasan sa pamamagitan sa Kristo ng ating Panginoon. Kasama ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo at Diyos Anak, nilikha ang lahat ng mga bagay, pinanatili lahat ng mga bagay, at ginagawang bago lahat ng mga bagay. Tunay na Diyos na naging tunay na tao, dalawang kanigasan sa isang persona. Siya'y sinilang ng Birhen Maria at namuhay na kasama natin. Pinapagapos ng matay ng ibig at muling nabuhay sa ikatlong araw. Umakyat sa langit at muling babalik sa kalatian at magiging kagarapan. Para sa atin, pinulad niya ang buong kautusan, nagbayad para sa kasalanan, at pinawin niya ang kapot ng Diyos Ama. Inuwi niya ang ating mga rito damit at binigyan tayo ng balabal na katwiran. Siya ang ating propeta at ikatbari at lahat. Itinatayo ang Iglesia na mamagitan para sa atin at naghahari sa lahat ng mga bagay. Siya sa Kristo ang Panginoon. Pinupuri namin ang kanyang banal na pangalan, magpakailanman. Awin dito natin before the throne of God. Diyos ng dahil
Lamentations 3:23. Dito po galing ito kay Prophet Jeremiah. So it speaks with hope. Nananagoy po si Prophet Jeremiah dahil pinarusahan ng piniling bansa ng Diyos. Sila ay pinatapon sa Babylon dahil sa kasalanan nila, na naiwan si Jeremiah doon kasama ang mga pinakamahirap sa mahirap. Wasak ang templo, hinihintay ang pag-asa ng pagbabalik after 70 years. Nagdurusa sila, nahihirapan sila. Naisulat ko itong aklat na ito, Panaghoy Press. Sign po natin, Panaghoy Press, 23. Sabay-sabay, sariwa ang mga iyon ting umaga, nakila ang mundo. Nagpapasalamat po kami sa akong ito ng panambahan, January 11, 2026. Sana po, tulungan kami ng Espiritu, kaunawa, makaintindi sa mga araw nito at pakikinig ang banal na Espiritu po na ang aming maging tagapagturo. Salamat sa interview po kanina kay Ate Stella, sa biyayang kahabagin po sa kanya. After so many years, 5 or 6 years, nagpatuloy siya sa aming iglesia, nagtiyaga siya hanggang maunawaan niya ang Ebanghelyo. Gawa po ninyo ito sa buhay niya. Dahil sa aming sarili, hindi kami magtitiyaga na makinig at tumunawan ng limang salita hanggang umanto sa kaligtasan. Pagpalaan niyo po nawa ang mensahe ngayong hapon sa aming lahat. Haharap kami ng 2026. Hindi namin alam ang mangyayari. Kaya akma ang tema, bakit namin dapat patuloy pagtiwalaan ang Diyos ng katapatan. Why should believers continually trust the God of faithfulness, or the God who is faithful? Salamat. Pinasulat niyo po kay Propeta Jeremiah ang Lamentations o Panaghoy. Umiiyak siya nung sinusulat niya ito. Naalala niya, siya ay propeta ng bansang pinili. Bagamat propeta siya na hindi nagkasala dahil kabahagi siya sa bansang hinatulan dahil sa kasalanan. Dinanas niya rin ang consequences of the righteous judgment of God. At salamat po sa gitna ng kahatulan, yung prayer ni Habakkuk 3 verse 2, in your wrath, remember mercy. Tinulungan niyo po si Propeta Jeremias patuloy magtiwala sa gitna ng kahatulan. May pag-asa pa rin sa tunay na Diyos. Ang Diyos ng katapatan, ang Diyos ng kahabagan. Sana sa buong taong ito, magtiwala kami sa inyong karakter na ito. We could only persevere this coming year by trusting the God who is faithful. Hindi po kami tapat. Kailan po talaga ang tapat sa buhay namin? Natatapa kami, nagkakasala kami, nawawalan kami minsan ng pagtitiwala, marupok kami, madaling pagkasala. Pero binabalik po kami, pinanunumbalik po kami dahil kay Kristo Jesus na Diyos ng katapatan. Kaya sana ma-challenge kami at ma-encourage na kung tapat ang Diyos, na maya-maya amitin namin patuloy, maging masumpungan kaming tapat sa aming pananampalataya sa pagharap sa taong ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo yung wedding this coming Saturday ulit.
yung kasal ni Gerald at ni Jennifer. Sana po makarecover si Brother Gerald na may karamdaman sa ngayon. At tuloy-tuloy pong recover din sana kay Brother Marlon, kay Ate Eva, kay Kanimba. Salamat na kadala sa kanila. Sana po loobin ninyo na bumaba yung kanyang blood sugar. Sana this month or next month, ma-opera yung kataratan niya sa kanang mata. Tulungan niyo po ang short vacation ni Dr. Nenet, ni Sonia Katoto. Sana maging fruitful at profitable po ito. Pati po yung short vacation din ni John at saka ni Maylene. Sana ay time with the family, they would treasure it and make it precious in your sight. Yung wedding ni na Ulysses at saka ni Dayan kahapon, patuloy. Salamat po. Kayo talaga ang God of Providence. Hindi nyo pinahintulot na ulan na malakas. Bagamat may nagbabangtang ulan, hindi nyo pinahintulot, pinatigil nyo muna ito para may raos ang kanilang wedding day. O salamat po ng maraming. Dahil sa hapon ito, may iniisip siya, may kabalisahan siya, kung merong bagay na bumugulo sa isipan niya, pagkatiwala ko nawanin niya ito sa paanan ng aming Panginoon Jesus. 1 Peter 5:7, Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Patawad po sa mga pagkakasalang naisip, nasalita at nagawa namin. Kayo po ang patuloy na pagkaloob sa amin ng sumbat ng Espiritu para patuloy magpakumbaba kami at magsisi. Ibatay ang kapatawaran sa minsanang kamatayan sa krus. Nanumanampalataya kami, dinamitan niyo kami ng katwiran ng Diyos. Yung binasa namin ang confession of faith kanina. Kaya acceptable kami sa inyong harapan dahil sa katwirang binilang sa amin ng manampalataya kami. Patuloy natin po palang healing verses kay Karomi sa kanyang karamdaman. Palakasin po siya at pagalingin. Kasama po si Romel at saka si Bigli. Kahabagan niyo po yung dalawang batang ito. Salamat po ng maraming sa hapong ito. Nawa matuto siya, mga bata, mga kabataan, elementary, high school, senior high at sa college, mga may trabaho na, at kami po na mga nananampalataya. Sana maging treasure truths sa aming verse na ito, na dito hinamo yung great is thy faithfulness. Salamat po ng maraming talaga. Pagpalain ang oras na ito sa aming lahat. Sana sweet fellowship to you and your word. Maisip nawa namin kayo at ang inyong mga salita ngayong hapong ito. Manatiling magkaroon ng bitak ito sa aming puso as we face the challenges of 2026. Maalala namin the faithfulness, trusting God, the God of faithfulness. Pangalan po lamang ni Kristo Jesus. Kasama panalangin po namin ito. Siya ba? Kakaupo na po sila. Ano po ang konteksto ng Lamentations? Ano po sa Tagalog? Panaghoy. Sinusulat ito ng propeta. Nagdurungo ang puso niya. Umiiyak siya. Propeta siya ng Panginoon. Napasama siya sa judgment ng Diyos. Hindi siya ang gumawa ng kasalanan. Ang bayang Israel ang gumawa ng kasalanan. Pero siya ay kasama sa trahedyan ito. Tinatawag na ito ay the weeping of a righteous prophet for the sake of the people of God. Anong konteksto? Sinulat ang panaghoy sa panahon ng pambansang trahedya. Ang Jerusalem ay nawasak dahil sa kaparusahan ng Diyos sa kanila. Natupad yung judgment, promise of judgment. 722 BC na exile na ang Northern Kingdom sa Assyria. Ngayon, 586 BC na exile po ang Jerusalem, ang Southern Kingdom, 2 remaining tribes
sa Babylon. At pinatay yung hari nila sa harapan niya. Pinatay ang kanyang mga anak at binulag yung hari ng Israel. At dinala sa Babylon ang lahat ng mga maharlika, ang pinakamatalino sa matalino. Tinara sa Israel ang pinakamahirap sa mga mahihirap at pinawasak ang templo. Yun po yung pinakamasakit. Pinawasak ang templo ng Jerusalem. Simbolo ng presensya ng Diyos. Simbolo ng yung mercy seat. Nandoon yung pangakong dwelling place of God. Chosen nation, chosen people of God. Nagsasuffer. Yung binasa natin kanina kay Carolee, awit 83, kinukutya ngayon sila ng buong bansa, ng mga karating bansa. Piniling bansa. Binasa, dinurog ng Diyos nila. Ito'y kakatwa. At sa gitna ng grief and lament, Jeremiah, dineclare niya yung hope. Sa gitna ng kalungkutan at pighati, nagpadala ang Diyos ng pag-asa sa kanyang propetang nagdurusa. Kaya ang Panaghoy 3:23, ito ay liwanag sa gitna ng dilim. Pag-asa sa gitna ng kawalang pag-asa. Maliwanag na pagkukumpisan ng pananampalataya sa gitna ng dilim. Paalalahanan niya ang mga tao ng Diyos na ang pagdurusa hindi kinakansel o hindi binabaliwala ang katapatan ng Diyos. Sana makuha natin ito. Bagamat hindi tayo nasa exile, hindi tayo pinatapon sa malayo lugar para magdusa at hindi tayo sa lugar ng magdurusa. May naalala ba kayong na-exile nung panahon ng mga Kastila? Si Dr. Jose Rizal. Saan siya na-exile? Mga nag-aaral sa college, sa high school, saan na-exile sa Rizal? Sa Dapitan. Saan po yung Dapitan? Sa parte ng Mindanao. Nakarating ako doon sa Dipolo nung few years back, nakapag-please ako sa church sa Davao. Dumaan kami sa Dapitan. So, doon na-exile si Rizal bago siya mabaril sa Port Santiago sa Luneta. Ganun po ito. So, bagamat na-exile karamihan, na nanatili sa Jerusalem, si Propeta Jeremias at ang mga pinakamahirap sa mga hirap para patuloy taguyod ang pananampalataya. Kaya appropriate yung title. Bakit dapat pagtiwalaan ang Diyos ng katapatan? Bakit dapat pagtiwalaan ang Diyos ng katapatan? Ito ang pinakamensahe. Ang katapatan ng Diyos ay nakikita sa kanyang kahabagan bawat araw. His faithfulness is today, is great today, and our hope is secure tomorrow dahil sa Diyos na ito. God's mercy is new today. Every morning, His faithfulness is great. Our hope for tomorrow because of God's faithfulness. Samahan nawa tayo ng Panginoon sa Kanyang pangangaral ngayong hapon. So, dahil ang tanong ay bakit, may sagot dahil. Naku niyo po, dahil may tanong na bakit, sasagot ang Biblia ng dahil. Ibig sabihin, corroborating and enforcing the reason why should we trust God's faithfulness? Because dahil
sa 5 bagay na ito. Bakit ginagamit sa preaching ng ang why? Kasi enforcing reason, dahilan. Kasi mahalaga ang dahilan. Kung masagot mo yung dahilan, lalakas ang pananampalataya mo. Hindi tayo nagtanong ng who, what, how, and when. Bakit? Kasi pag nasagot natin to, ini-enforce niya itong dahilan, kailangan mong dapat pagtiwalaan ng Diyos sa buhay mo dahil dito. So una, why trust the God of faithfulness? Dahil, ito po, favorite ko to, God's faithfulness is His nature. Kalikasan ng Diyos ang kanyang katapatan. Kalikasan ng Diyos ang kanyang katapatan. Yung 29 song, yung Great is Thy Faithfulness, sinulat ni Thomas Quezon. Tunay kang matapat, Diyos namin Ama, di nagbabago, di nag-iiba. Mahapon, matanghali, maumaga, sa buong panahon, matapat ka. Tunay kang matapat, araw-araw namamalas ko to. Ang iyong kabutihan walang upas, tunay kang matapat sa paglinap. So, nature ito ng Diyos. Full facet ang attributes ng God. Banal na Diyos, makatarong ng Diyos, mahabag ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, katarungan ng Diyos, kahagulan ng Diyos, at kadugtong ng kahabagan ng Diyos, katapatan ng Diyos. Twin sila. Pag katugtong yung katapatan ng Diyos at mercy ng Diyos. Mercy ng faithfulness ng Diyos, ang kanyang nature, mercy ng Diyos ay His faithfulness in action. So yung nature of faithfulness and action of faithful through merciful dealing sa atin, pinapakita ng talatang ito. God's faithfulness is not something He occasionally does. He who is it is. Di lang niya ginagawa ito panaka-naka, occasional. Di ba anong occasional sa buhay natin? Birthday, yung wedding sa Pakot sa next Saturday, occasional. Kapag may bakasyon, nagbabakasyon ng mga loved ones, occasional, iba-ibang event. Pero ito hindi occasional yung faithfulness of God. Ito ay yung kanyang likas. Tunay siyang matapat. Yun ang pagka-Diyos niya. Hindi siya nakadepende sa iyo at sa akin. God cannot deny His character because He is His own character. Tapat siya. Period. Kasi His actions flow from His unchanging nature. Katapatan. Kasi naranasan na ni Propeta Jeremiah ang God of wrath, God of justice. May exile sila sa Babylon for how many years? Gano'n po katagal? Exile in Babylon? 70 years. Papaluin sila ng Diyos sa kasalanan nila. 70 years. How long is 70 years, mga kapatid? Mahaba po ba yun o maikli? Kung ikaw magsasuffer ng 70 years sa consequences of God's judgment, mahaba po yun. Kaya nung sinusulat ni Propeta Jeremiah ito, masaya o malungkot? O malungkot na humihiyak, naghihilagpis. Kasi anong Israel? Alam na mga galing Israel? Ano ang tingin nila sa sarili nila? Mataas. Ano ba yung Israel? Chosen nation.
chosen people of God. Deuteronomy 7:6-7. Ang daming bansa sa buong mundo, pero sabi niya, I have chosen you because of my covenant love. Iniibig ko kayo. Hindi dahil magaling kayo, malakas kayo, matalino kayo. Pinili ko kayo dahil iniibig ko lang kayo. Nakukuha po ba natin? At ang Israel ay dumating sa punto ay dinisregard nila ito. Sa simpleng pananalita, hindi nila high regarded ang pagpili sa kanila. Out of the nations of this world, naging prideful, self-righteous, self-centered ang bansang ito. Tingin nila, hindi sila pababayaan ng Diyos. Pinili kami, hindi kami magdudusa, hindi kami magsasaber, pero paulit-ulit, mga kapatid, paulit-ulit, nilabag nila ang tipan, nilabag nila ang salita ng Diyos, nilabag nila ang 10 utos ng Diyos, nilabag nila ang Sabat, sumamba sila sa ibang mga Diyos, paulit-ulit nagpadala ang Panginoon ng mga propeta. Dito, propeta Jeremiah, similar context, propeta Isaiah, then the minor prophets. Even after the exile, walang tigil na pagpapadala ng Panginoon ng propeta para makapagsisipo sila. Kasi yung faithfulness of God in the midst of judgment, anong prayer ni Habakkuk? Habakkuk 3:2. Sana maging prayer din po natin kung minsan ramdam natin ang discipline of God on our lives. Habakkuk 3:2, anong prayer ni Propeta Habakkuk chapter 3 verse 2? Ito na lang. O Panginoon, narinig ko ang tungkol sa iyo. Ako'y natakot. Panginoon, buhayin mong muli ang iyong mga gawa sa gitna ng mga taon. Tingnan niyo po, sa gitna ng mga taon, ito yung piniplead natin. Ipalaan mo yun. Sa kabuotan, alalahanin mo ang kaawaan. Sa Ingles, O God, in your wrath, remember mercy. Panginoon, sa gitna ng paggalit mo, sa gitna ng pagparusa mo dahil sa kasalanan namin, alalahanin mo ang kahabagan. Di ba yun ang dapat na prayer natin? As we face another year, hindi natin alam ang dealings ng God sa bawat isa sa atin. If ever mangyari na we would suffer the consequences of God's fatherly chastisement as God's children, di aalisin ng Diyos yun, ay nagpapadala ang Diyos ng fatherly discipline because of His righteous character, a God of wrath, a God of justice. Gustong ipag-pray, unawa natin at that point, in your wrath, sa inyong kapaotan, Panginoon, alalaanin mo ang kahabagan. Kasi ang faithfulness, His nature, expressed to His action of mercy, laging kailangan natin yon. Kaya, God remains faithful because He cannot be unfaithful. Sana po, pagtiwalaan mo ang Diyos ng banal na kasulatan, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dahil ang katapatan niya ang kanyang tunay na kaligtasan. Sana mag-endure tayo the whole year na ito, 2026. Wala sanang mag-backslide o mag-apostatize. Tuloy-tuloy lamang po tayo. Then reminder ni Karami kanina kay Ka Estela, kapag tunay kang nanampalataya, ano yung dapat gawin natin? Ang pagpapatuloy sa pananampalataya hanggang wakas ng may pagtitiis. Karami, ang siyang maliligtas. Those who endure to the end shall be saved.
Kasi perseverance of true saints is God's initial condition for our final salvation. Kung nakakapagpatuloy tayo sa pananampalataya hanggang sa wakas, patunay, naligtas tayo sa biyaya. Yun ang unang point. Sana ma-challenge tayo at ma-encourage ito. Pangalawa, dahil sa kanyang, ito po, His covenant, dahil sa kanyang tipan, bahagi ng tipan ito. Ito nababasahin sa iba-ibang portion ng Bible na sila'y ma-exile ng 70 years, pero pinanghahawakan, pinapaalala ng Diyos ang tipan niya kay Abraham, tipan niya kay David, nang dumating ang bagong tipan. Ano ang tipan niya kay Abraham? Gagawin kitang piling bansa. Sa lahi mo maglalabas ang piling binhi. Magiging bansang pinili kita. Pararamihin kita. Ang magpapala sa iyo, pagpapalain. Susumpa sa iyo, susumpain. Kaya binigay sa kanila ang Kanaan, chosen land. Binigay sa kanila yung blessing, ang magpapala sa kanila, pagpapalain, ang susumpa sa kanila, susumpain. At sa kanila din lalabas ang binhi. Sino mong binhi yun? Si Kristo, tagapagligtas. Ipupulfill po niya yun. Ito, itong context na to, sa gitna ng pagkaka-exile nila ngayon sa Babylon, will God not fulfill His covenant? Yung tipan niya kay Abraham, aalalahanin ba niya ito? Maski ngayon, pinapalo niya ang kanyang mga anak sa exile in Babylon, hindi niya po ito kakaligtaan. Akyat ng konti, Panaghoy Press 22 sa taas. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon, hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag, hindi natatapos. Dugtong natin, dahil kay Kristo Jesus. Kailangan dadaloy ang tagapagligtas sa bansang Israel. Paano kung manulugmok sila sa puntong ito? Paano kung maanay sila? Paano kung hindi sila babalik after 70 years? Magkakaroon ba tayo ng Mesaya? Hindi po papayagan ng Diyos. Kaya after 70 years, i-restore niya sila. Paano sila i-restore? Una niyang pinabalik si Zerubbabel mula sa Babylon. Ang nagbalik, mere 50,000 Jews. 50,000 lang ang dami nila. Yun lang po ang merong pananampalataya sa Diyos. At kahit si Daniel, o iba pa mga propeta, naalala ninyo, pinakain si Daniel sa leon? Anong ginagawa ni Daniel 3 times a day? Nananalangin siya. Kasi nakatutok yung bitara niya sa Jerusalem. Praying and hoping in God's time, babalik po sila doon. Kaya yung didikri ng hari, bawal na lang ang tiking ng Nebukadnezar lang. At the onsite, kaagad siyang nag-pray sa Diyos ng Israel. And then, nakatutok sila sa lupa. Kasi konektado sa lupa ang kaligtasan. Kailangan maibalik sila doon, mai-restore sila doon. Then, anong kilos ng Diyos kay Nehemiah? Nilagay naman sa puso ni Nehemiah na cupbearer of King Artaxerxes, i-rebuild ang wall ng Jerusalem. Kasi, anong balita sabi ni Nehemiah sa galing sa lumang pangako? Wasak at durog ng ating bansa, walang pader. Bakit? Kapag walang pader ang isang bansa noong time na to, hindi sila identified as a secured, strong nation. Kaya ginamit ng Panginoon sa Nehemiah, cupbearer of the king. Nandoon ang hari Reyna na nung isa-serve niya yung cup
Malungkot siya. Sabi ng king, "Bak malungkot ka?" Nehemiah may cupbearer. Kasi bawal maging malungkot kapag magsiserve ka sa king. Dapat masaya ka. Then sinabi niya, "Yung aking pong piniling bansa, wasak ang pader. Pwede po ba papuntahin niyo ako doon? May tayo po ito sa inyong permiso." Pumayag ang hari, katabi ang reyna. Ba't babanggitin pa yung reyna? Kasi sinong mo influensya sa hari? Yung reyna. Sinong mo influensya sa asawang lalaki? Yung asawang babae. Sa side comment lang yun. So, pinayagan siya. Bibigyan kita ng mga gwardya. Bibigyan din kita ng provision. Pagbibigyan ko ng mga troso galing sa gubat, i-rebuild mo ang wall. Nagtanong ang reyna, "How long will you be back?" Gano'n mo katagal? The soonest po, mahal na reyna, na itayo ang wall ng Jerusalem. How many days? Recall niyo, how many days? Amen, how many days? Nag-build ang wall ng Jerusalem? 52 days. Wow. Yung iba-ibang portion na WhatsApp, na itayo nila ng 52 days, tinulungan sila ng Panginoong Diyos. Na-unite nila ni Nehemiah sa tulong ni Ezra, teaching the law. Nehemiah as the governor, si Zerubbabel as the political leader, yung namumuna, na i-rebuild ang wall ng 52 days by the blessings of God. Kasi puto pa rin ng Diyos ang tipan niya. Hanggang dumating ang bagong tipan. Hanggang dumating ang mananako sa takdang panahon na i-rebuild ang temple. Hanggang dumating si Kristo Jesus. The Lord's great love. Because of the Lord's great love, we are not consumed. God made a covenant promise to His people, gagawin niya po ito. Kaya, pinapakita nito ni Propeta Jeremiah, in the midst of hopelessness, there is hope in the God who is faithful in His covenant promise. Ito yung lesson, ang pagdidisiplina ng Diyos, hindi pwedeng cancel ang relationship, mawala ng kaugnayan. Tayo po ba mga magulang dito, kapag dinisiplina, pinaro natin ang mga anak, wala ng ugnayan? Bakit natin sila pinapalo? Bakit natin sila sinusuway at tinutuwi? Dahil mahal natin sila. Para maramdaman nila, sin hurts. Sin hurts the parents. Sin hurts God. You are being punished. Pinaparusahan ka namin. Mahal ka namin para pagbalik loob ka. Kaya sakto yung Habakuk 3 verse 2. Yung prayer ni Propeta Habakuk. In your wrath, remember mercy. Ang Diyos ng Biblia, sa gitna ng pagtutuwid niya, dapat siyang pagtiwalaan, tapat siya sa kanyang tipan. Ngayon, nasa real na tayo ng fulfilled covenant. Natupad na ang bagong tipan. Minsan ang namatay si Kristo sa krus, sapat na ito. Namatay, nilibing at muling nabuhay. Nakaupo na siya sa kanang trono ng Ama. We are living in the realm of grace, of covenant faithfulness. Ang last stop na hinihintay natin sa plan of redemption, ano na po yun lang? Yung second coming ni Christ. Tutuparin niya po ito. Kaya makatapat tayo sa ating pananampalataya, kung ano man po ang diling ng Diyos sa ating lahat 2026, even
His fatherly discipline, maging tapat tayo. Magpakumbaba tayo. Ipag-pray, Panginoon, sa gitna ng inyong kabuotan sa akin, kahabagan niyo po ako. Yun ang second point. Dapat pagtiwalaan ng Diyos ng katapatan, kaligtasan niya ito dahil sa kanyang tipan, natutuparin na natutupad na kay Kristo Jesus. Ikatlo, yung favorite ko, ang habag ng Diyos bago bawat umaga. Tingnan ng talata. Panaghoy, basahin natin ngayon yung buo. Panaghoy 3:21 to 25. Tingnan niyo po, Panaghoy 3:21. Ngunit ito'y naaalala ko, kaya't mayroon akong pag-asa. Verse 22. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamalim. Ang kanyang habag di natatapos. 23. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. 24. Panginoon ay aking bahagi. Sabi ng aking kaluluwa, ako'y aasa sa Kanya. Then 25. Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa ng mahanap sa Kanya. Pero key po yung verse 23. Verse 23, pakibalik. Yan. Sariwa ang mga iyon ang katapatan ng Diyos. Sariwa ang kahabagan ng Diyos tuwing umaga. Sariwa ang iyong kahabagan tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. That word speaks much po. Ibig sabihin, tuwing umaga, sariwang kahabagan. Tuwing umaga, sariwang kahabagan. Ano man nangyari ngayong araw na ito? Bukas ng umaga, sariwang kahabagan. Nakukuha po ba natin ang lalim ng Biblia? Nagbibigay ng pintig sa aking puso. Kasi alam ng Diyos ang ating kahinaan at pangangailangan. Siya lamang ang makapagbibigay ng habag ng walang sukat. Hindi niya binibuhos ang lahat. Kung ibubuhos niya ang lahat ng kahabagan ngayong araw, sabihin ba natin wala na bukas? Hindi ganun ang Diyos. Kaya, daily mercies encourages us daily prayers. Kaya, kailangan natin ng present enabling sufficient grace. May matandang magulang, pinapaaral yung anak nila, nag-iisang anak sa college, sobrang mahal nila, anak siya sa pagkakatanda, malayo yung anak nila, nag-aaral sa city, sa Europeton City. And then, wise yung father, pwede niyang ibigay yung baon na kailangan ng anak ng buong semester. Bigyan niya yung buong pera ng buong semester. Pero sinabi ng husband niya sa wife niya, sinabi ng tatay niya sa kanyang nanay sa kanya din, kailangan umuwi ka linggo-linggo. Doon mo makukuha yung baon mo bawat linggo. Anong tinuturo nito? Gusto ka namin makita linggo-linggo para matanong ka namin, nag-aaral ka ba? Pinagbubuti mo ba ang pag-aaral mo? Seryoso ka ba? Linggo-linggo, umuwi ka. Then, kinalingguan, doon mo makukuha yung bago mo mula Lunes hanggang Biyernes. Nakukuha niyo po ba? Hindi isang buhos ang mercy ng Diyos. Kung kompleto na ang mercy ng Diyos, kailangan natin in our whole lifetime. Hindi na natin siya kailangan. Hindi mo na kailangan ng Diyos. Wise ang Diyos na ito. Bawat umaga, with all its challenges,
and heartache and sorrows and pain, new mercies every morning. Great is your faithfulness. Kaya po, very sobering ito. Kaya hindi tayo pwedeng mag-boast. Past mercies is past mercies. What we need tomorrow is new mercies every morning. Kaya ang katapakan ng Diyos ay daily, ongoing care, not a one-time act. Nakukuha niyo po ba? Kaya anong tinuturo ng Calvinism o Reformed theology? Absolute, total dependence on God. Kaya kapag naunawaan ng tamang doctrine, tamang teaching, magiging mababa ka. Magiging pakumbaba po tayo, magiging mapagdepende tayo, magiging mapanalangin tayo. Kasi bawat umaga, bagong kahabagan, tapat ang iyong katapakan. Balik na rin po natin. Paano kung tingin ko, kaya mo, Panginoon, harapin ang bukas na kadadala mo? Yung matapos mong pagpapala sa buhay ko, kagagawan ko yun. Ako ang dumiskati nun. Panginoon, kaya mo ang buhay ko. Pero kapag nagipit ako, talagang hirap na ako. Doon kita tatawagin. Doon ka tumugon. Doon ka sumagot. O dawal dyan ka lang. Huwag kang makikialam sa buhay ko. Sarili mo ang buhay ko na to. Pero oras na hirap na ako. Tatawag ako. Tugunin mo ako, ha? Ganun pong attitude ng mga tao ngayon. Tingin nila, dahil sa kanilang success, dahil sa kanilang tawag ay narating na nila yung rock ng kanilang tagumpay, o prosperous sila, successful sila, o nasa kanilang lahat, we do not need His daily verses every morning. Sorry po, teaching ng Propeta Jeremiah, sinusulat dito habang humihiyak, nagdurusa siya, suffering, the consequences of sin of his people, umaasa siya tuwing umaga, bagong kahabagan, bagong kaawan. And imagine how long, at gaano katagal naghintay si Propeta Jeremiah? 70 years? Time is 365 days. Magpe-pray ka, tuwing umaga, Panginoon, darating na po ba ang deliverance? Panginoon, naalalahan niyo po ba ang inyong tipan? Pangako niyo kay Abraham? Panginoon, nire-restore niyo na ba kami? Nakuha niyo po? Every morning, new mercies. Every morning, bagong umaga, bagong kahabagan, hanggang maramdaman natin ang presensya ng pangako ito. Sabi sa inyo, kaya po, dapat po bang pagtiwalaan ang Diyos ng katapatan? Opo. Bukas ng umaga, bagong kahabagan. Doon po siya. Then, kasunod, tutok pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Nung bumagsak ng Jerusalem, hindi natapos ang plano ng Diyos. Winort out niya pa rin ang lahat-lahat. Nakuha po ba natin? Kaya sa mga major prophet, Ezekiel, Daniel, minor prophet, yung mga minor prophets, gumagawa siya. Yung kay na Esther lang gumagawa siya. Ba't hindi binanggit sa Book of Esther ang pangalan ng Diyos? Kasi the God in the Book of Esther is silently working hanggang ma-deliver niya ang bansang Israel. Sino ang enemies of the Jews? Book of Esther, enemy of the Jews? Haman the Agagite. Bakit nagalit siya kay Mordecai, na Jew, na nasa exile sa lugar na yon? Dahil ano ang ayaw gawin ni Mordecai na tiyuhin ni Esther? Ang sumamba sa kanya. Hindi siya sasamba. Kasi first and second commandment,
Isipin ni Haman, exalted, right hand of the king, ayaw niyang ibaba siya, pagdaan niya, hindi siya ginala. Naggalit siya sa buong Israel. By the way, pinalitan by God's providence, pinalitan ni Esther si Reina Vashti dahil pinagyabang niya nung lasing na siya. Hindi nagpakita si Reina Vashti hanggang by God's providence bumalik si Esther. Hanggang that time na dahil sa galit ni Haman the Agagite, the enemy of the Jews, napapirmahan ang annihilation of the people of Israel, of the Jews, by this time. Pero anong ginawa ni Reina Esther? Anong ginawa ni Mordecai? Kung hindi ka titintid ngayon, hindi mo ipagtatanggol ng bayan ng Diyos, Israel. Esther 4:14-16, God will provide helper from somewhere else. Ginawa kang Reyna, siguro sa panahon ito, para ibangon mo ang bansang Israel na malapit na kami malapit na tayo ma-annihilate. Esther, manalangin ka, pag-fast ka, makiusap ka sa hari, pag tayong ma-annihilate. Then, anong prayer? Esther 4:14-16, if I perish, I perish. Gumamit ang Diyos, ginamit sa Reina Esther para ma-deliver sila. By God's providence, silently gumagawa ang Diyos sa mga tao niya. Dahil sa galit ni Haman, gumawa ng bitayan. Sabi niya, dito ko bibitayin si Mordecai. Anong gawa ng Diyos? Nung gabi na yon, pinanaginip ang hari, may nag-deliver sa'yo, hindi ko ba alam. May gustong pumatay sa'yo. Tinulungan ka ni Mordecai. Napanaginipan, hindi pa naginipin pala. Hindi makatulog ang hari. Pinabasa niya yung account ng kaharian. Nabasa na mayroong nagligtas sa kanya. Pangalan ay Mordecai. Sinong naririyan sa kaharian ko? Papuntahin siya para ibigay ko ang karapat-dapat na kaloob sa taong nagtanggol sa akin. Akala ni Haman siya yun. Bigay ang kanyang kwintas, ang aking kwintas. Pasot ang aking balaban. Pasakay sa aking kabayo. At sabihin sa kaharian ko, ito ang ginagawa ng hari sa kanyang mga lingkod na kinalulugdan niya. Akala ni Haman siya yun. Pero yung mortal enemy niya, siya yung in-exalt ng God. Hanggang dumating ang punto, si Reina Esther, sinabi na niya ang ginagawa ni Haman the Agagite, the enemy of the Jews, hanggang i-deliver sila ng Panginoon. God's purpose will be fulfilled. Nangyari kay Esther, nangyari kay Daniel, mangyayari dito sa Lamentation. Kita natin, hanggang dumating ang Panginoong Jesucristo after 407 years, dumating ang Mesias. God is faithful because His purposes are greater than present pain. Tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang layunin sa pagtutubos. Kahit sa ngayon, nararamdaman natin ang pait o sakit na dulot ng ating mga nagagawang kasalanan o consequences of our sins. Nakukuha po ba natin ang teaching na ito o how hard must be it is kay Prophet Jeremiah? Kung ikaw kaya itong nagsulat ng panaghoy na ito, kaya mo magsulat sa gitna ng pagdurusa, pikhabi, kabigatan, kahirapan, kagutuman, kalungkutan, lahat na. Naku niyo po,
Kaya walang magawa ng Holy Spirit, pinasulat ng Holy Spirit, ilagay mo dyan ang title ng book mo, Panaghoy, Pag-iyak. Kaya po sinulat ang 5 chapters of the Book of Lamentations. God is faithful, tutuparin niya ang layunin niya sa buhay ng kanyang mga inubos. Prinsipyo sa ating panahon natin, hindi naman tayo nasa exile. Hindi naman tayo babalik sa lupang pangako. Pero same thing, inararanas tayo ng pagsubok na mabigat, kapighatian, kalungkutan, kadalamhatian. Pwede gamitin niya ang ating mga loved ones. Gamitin niya ang ating mga asawa, anak, mga apo, kapatid, magulang. Gamitin niya ang bawat isa. And we are hurt. Sasabihin natin sa Diyos, Panginoon, sinasaktan ako ng tao ito. It feels hurt. I am hurt deep inside. Pero kung titignan lang natin ang Biblia, ang sinasabi ng Panginoon, yung mga verses kanina, hindi na natin babasahin. Ecclesiastes 7:13-14, Jeremiah 29:11-12, Pero ano yun? Favorite verse din natin. Romans 8:28. Ano po yun? Romans 8:28. Basahin natin. Tuto pa rin ang Panginoon ng pangako niya. Romans 8:28. Madali sa English pero sa Tagalog, ano niyo po? Romans 8:28. Sabay-sabay. Naalala natin sa lahat ng mga bagay, Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Kaya, kung Kristiyano po tayo talaga, iniibig ba natin siya sa lahat ng nangyayari sa buhay natin? Kinikilala po ba natin ang gumagawa ang Kanyang makapangyyaring kalooban, His sovereign will, para matupad ang layunin niya sa buhay natin hanggang padala tayo sa gloria. Sana maisip po natin yun. Salamat sa kanyang mga salita. And then finally, ang katampatan ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. Hindi ito hope in hope, kundi hope in the living God. Hindi siya pag-asang hangin, kundi pag-asa sa buhay na Diyos. Hope rests on who God is, not on circumstances. Hindi tayo na mapag-asa sa pangyayari na mawala ang lahat ng pagsubok o problema. Hindi kailangan mangyayari yun. Kundi namamag-asa tayo, ang Diyos bibigyan tayo ng bawat umaga bagong kahabagan. Dakila ang kanyang katapatan. Faithfulness assures us of restoration beyond suffering. Nakukuha po ba natin ang hope na ito, hope in God? Hindi tayo lulugmok. Hindi tayo tawag doon, tatalikod. Kagaya sa Book of Hebrews, nagbalik sa dating religion nila na nagpadala ang Panginoon ng pag-uusig. Hindi sila nagpatuloy. O konti na natira sa iglesia, kaya kailangan masulat ang Book of Hebrews. Pag-asa sa Diyos ay nakaangkla sa katapatan ng Diyos sa gitna ng kawalang pag-asa. Nakukuha po ba natin ito, mga kapatid kay Kristo Jesus? Faithfulness assures our restoration continually, repeated restoration by the grace of God beyond suffering. Kailan ba matatapos ang pagdurusa ng Kristiyano? Kukunin na tayo ng Panginoon. Nakuha po? Kaya every manifold, kaya sabi ni Peter, every multicolored trials should strengthen our faith like a gold, refined gold, nire-refine niya hanggang maging maningning tayong patutuo.
Then, encourage din siya, o mano, nung bago tayong Kristiyano, madali tayong ma-discourage. Tayo maramdamin, tayo iyakin, tayo reklamador. Siguro naman after 3 years, after 5 years, after 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, nagre-reklamo pa rin, pero hindi nakagaya dati. Nagagalit pa din, pero natatamper na. Naiinis pa rin sa pagsubok na padala ng providensya ng Diyos. Pero sober na tayo. Naiisip natin lagi, kumikilos ang kamay ng providensya, sovereign will, may nais ituro ang Diyos sa akin dito. Nakukuha niyo po ba? Kaya nag-grow tayo, sabi na po sa Paul, outwardly are decaying, nabubulok ang panlabas sa katawan, pero panloob, nababago. Inner man, renewed day by day. Ganun po siya. Nalaabo na ang mata, wala naman ako sa lamin dati. Yung memorya ko dati, sharp sa Bible, mula Genesis hanggang Revelation. Medyo nakakalimutan na ng konti, pero nandun pa rin. Dati, kaya maglakad ng malayo, nang walang pagod, kahit walang inom ng tubig. Dati ay malakas sa puyatan, malakas sa gawain panggawa. Bla 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 bla. Napakarami natin na-accomplish. Habang tumatanda, anong sasabihin marinig natin? Lalo sa mga senior, mahina na, pastor. Mahina na ang isip ko minsan. Minsan nakakalimot na. Minsan, mahina na ang sistema, mahina na ang digestive system. Medyo, minsan nagiging maramdamin na, minsan magiging iyakin na. Naku niyo po. Pero ito, faith will help us endure dahil tapat ang ating Diyos. Kaya yung song ni John Newton, Grace will lead us home. Biyaya ang magdadala sa atin sa tahanan namin. Pagtatapos, ang Diyos, patuloy po siyang sapat sa kanyang mga tinubos dahil katangian niya ito, dahil sa kanyang tipan, dahil sa kanyang araw-araw bagong kahabagan, dahil ang kanyang layunin hindi mababago, kahit sa panahon ng pagdurusa at paghatol. Sana baon natin ito sa pagharap sa bagong taon na ito, kadugtong ng Hebrews 13:5-6. Sama natin ang panaghoy, 3:23. Ang katapatan natin hindi nakadepende sa ating mga sirkunstansyang mararanasan o ating mga paggawa o paglilingkod sa Kanya, kundi sa Kanyang pinagbabagong katangian at walang hanggang pag-ibig. Sana yung awit na 29, tatapusin ko. Anong sabi nga ni Thomas Christian sa Greatest Guide Faithfulness? Tag-araw man, tag-ulan, tag-ani, araw, buwan at bituin sa gabi, nag-aawitan lagi sa masaksi, katapatan mong anong laki. Sa huling paragraph, kapatawaran, kapayapaan, mga pangako mo ang umaakbay, lakas na yon, pag-asang sumisilang, lahat ng ito iyong bigay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw na mamalas ko ito, ang iyong kabutihang walang kupas, tunay kang matapat sa Panginoon. Sa mga wala pa po kay Kristo Jesus, nais mo bang maranasan ang katapatan ng Diyos? Lumapit ka muna sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na tagapagtubos, tagapamagitan.
yung pinaulit-ulit namin kay Ate Stella kanina sa membership interview, ang minsang kamatayan ni Kristo ay sapat na para sa iyong lubos na kaligtasan. Yun nawa ang pagiging batayan mo ng iyong kaligtasan. Sapat na ang minsan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Sumampalataya ka lang sa Kanya ng lubos. Yun ang magiging susi ng iyong pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po ay mananangin. Salamat po sa mensahe ito. Sana pagkabat short message, sana relevant siya sa aming lahat. Bakit namin dapat pagkatiwala ng Diyos ng katapatan? Dahil kalikasan niyo ito, dahil sa inyong tipan, dahil bawat umaga, bagong kahabagan, dahil ang layunin ninyo ay tutuparin ninyo sa aming kanya-kanyang mga buhay, at higit sa lahat, kayo ay Ama namin na kami. Dadalhin niyo kami diyan sa glory, sa tatlong panahon. Inararaan niyo lang kami ng apoy, pinadadalisig sa apoy, para umusbong ang tunay na ginto. Yun ang pananampalataya na umiinam habang sinusubukan. Salamat po, at sana maging encouragement po ito sa aming lahat as we face another year. We be sober. Sana nakapag-iisip kami. At kung loobin niyo po, paranasan kami ng pagdisiplina ninyo dahil mahal ninyo kami. Dahil ang inyong mga anak na mahal ay dinidisiplina. Maalala namin ang prayer ni Propeta Habakkuk, O Lord, in your wrath, remember mercies. Great is your faithfulness. Salamat po ng maraming talaga sa katapatan ninyo sa aming lahat dahil kay Kristo Jesus. Dahil sa inyong katapatan, period, hindi kami po tapat. Maraming beses, paulit-ulit, nagkakasala, nadarapa, nagiging marupok, mahina kami. Pero dahil sa biyaya ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus, dahil sa indwelling Christ, dahil sa power of the Holy Spirit, dahil sa enabling grace, dahil sa inyong salita na naririnig, nababasa, na pagbubulay-bulay, nariringgan tuwing panambahan, time prayer meeting, then dahil sa kapatiran, sa encouragement, sa payo, sa pagpapatibay, pagpapalakas, dahil sa iglesia, gagamitin niyo lahat ito na means of grace para magpatuloy po kami na may katapatan dahil great is your faithfulness. Salamat po ng marami. Sana mangusap po kayo sa aming lahat sa tulong ng Espiritu. Pangalan po lamang ni Kristo Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Sa pagtatapos, find us faithful. Tumayo po tayong lahat. Gamitin natin ang asumpungan kung nawa tayo may katapatan natin. Find us faithful. Bye.
aming lahat, sa aming weeks ahead. Maalala namin, bawat umaga, bagong kahamagan, dakila ang iyong katapatan. Salamat po, Panginoon, yung mga gawain the whole week, hiling namin ang inyong gabay at pagpagdubay, lalo yung Women's Fellowship this Friday, prayer meeting, yung wedding ni Jennifer at ni Gerald, mga gawain midweek sa iba-ibang mga ministeryo, yun din po sa next Sunday na worship namin, pangunahin po kami. Samot panalangin po namin ito, pangalan po lamang ni Cristo Jesus at po ay magsabi na Amen. So mag-meeting siguro sandali sa wedding in Gerald. Tama, Amino. Meron pang dapat discuss sa ating pagtatapos. So, salamat po. Sana maging fruitful at profitable yung short stay yung Dr. Amina at kasama niya na kaya po. Then si Joaquin at saka sa Maylin. Ang ilang short stay. So, pag-meeting sandali, yung pwedeng makatulong, makapag-participate sa preparation. Then ipag-pray this coming Sunday yung baptism ni Stella. So, babasahin na si Stella. Hindi rin ang baptism ni Stella. So, after ng morning worship. So, mag-meeting ko na siguro sa dali. Women's Fellowship sa Friday. Then, yung available na tutulong, so, mag-usap-usap na lang po siguro. Salamat sa Panginoon ang presensya ng bawat isa. Yan na. Si Ayang Lili. Sandali lang ako. Sandali lang bago. Merong salamat naka-recorder sa Gerald. Siguro excited lang. Hindi rin talagang ganyan ang kinakasal. Minsan nagkakasakit lang. Hindi rin lang. Sobrang excitement.